Good morning guys, and welcome again sa ating panibagong vlog. Kagagaling ko lang guys sa labas. Ang aga kong lumabas dahil bumili ako ng isang crate ng itlog. Ayan, alam nyo ba saan ako napunta? Siguro mga 5 shops na, kasi grabe yung pagtaas ng itlog guys. Imagine nyo yung isang piraso, o ito na nga sinasabi ko, kaya chinecheck ko kanina kasi minsan may dalawa o isang itlog na nakadikit lang siya sa tray, so kaya chinecheck ko isa-isa. Ayan, katulad yan may crack, so medyo malaki ito, kaya daw yung isang piraso nito is nasa 20 rupees or 15 rupees, except sa presyo ng yung duck, yung itlog ng pato, tag 30 rupees naman yun guys. Yung isang tray na itlog na ito, 5 shop ang napuntahan ko, gawa nga nagulat ako sa presyo, 570. Okay, sa mga shops na pare-pareho silang presyo, actually pinag-isa-isa ko sila kasi usually 500 yung last na bigay nila sa akin na presyo. Wala akong choice dahil hindi ako pwedeng maka-discount dahil yan na yung pinaka-last na price daw nila is 570. Ngayon, ang aga ko ring magbe-bake, ang aga kong gagawa ng tinapay. Bibili pa ba ako guys? Mabilis lang naman ako gumawa nito since sa ulado ko na, niready ko na. Kaya naka-ready na yung rubber mat natin, yung ating rolling pin, and yung ating panghiwa-hiwa sa ating tinapay, and yung cheese ko, maghiwa-hiwa na rin ako. So si Johan, kakaalis lang, sumabay actually ako kay Johan dahil nga yun, maaga ako mag-bake ngayon. Ayan, na naman ako sa inyo, nakikipag-chika-chikahan. So balikan ko kayo guys, mamaya ulit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. Kain tayo. Papa. Mainit-init pang ating tinapay sa umaga. Pala no, pag nanay ka talaga, walang lag-out. Pagkagising, simula na yung trabaho natin. And syempre nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sigla tayo. Iba talaga ang mga nanay guys, yun lang masasabi ko. Ito pala yung uulamin namin ni Deepak. Favorite namin pareho ito. Nasabi ko na sa inyo pang ilang beses na. Ayan yung munta, talbos ng kalabasa. And guys, gusto ko palang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nakikita ko po, thank you so much. And sana po, wag kayong mag-skip dahil yan lang yung pwede nyong maitulong sa akin. Kahit papaano, napakalaking tulong sa pang-araw-araw. Hindi lang po sa akin, syempre sa amin ni Deepa. And ayun, sana wag kayong mag-skip ng ads dahil yan lang talaga po kung saan may kita kami. Kasi pag nag-skip kayo ng ads, hindi man malaki yung kita namin sa pag-YouTube, talagang wala eh. Talagang ganun talaga minsan, ups and down talaga sa pag-YouTube. Pero tiyaga lang talaga ang kailangan dahil naiisip mo may mga tao kang napapasaya. Sa totoo lang, ito na yung parang bread and butter ko sa araw-araw dito sa Nepal. So sana guys, sa mga nag-i-skip ng ads, huwag nyo i-skip yung ads dahil yan lang yung pinakasusi para maipagpatuloy ko yung pagbablog ko dito guys at ma-share ko pa sa inyo ang buhay namin sa Nepal. Yan ay pinakamalaking tulong nyo sa akin. Thank you so much again guys. Basta magpapasalamat po ako, and syempre sa mga taong hindi nag-i-skip po ng ads ko. Thank you so much talaga guys.
nagsasalita, di ba? Guys, nakamike ba ako? Hindi ako nakamike. Nakibot ako. Nagulat ako guys sa Ilonggo yun. Minsan kasi guys, si Deepak, nagko-concentrate ako dito vlog. Tapos, bigla siya guys susulpot, hindi nagsasalita. Ngayon guys, may naririnig ako nagsasalita. Feeling ko sabi ko, aray ko, ano ba ito? Feeling ko, may guni-guni ko lang ba? Nagko-concentrate ako dito. Diyos ko guys, kasi sa taas man yan guys, naidlip-idlip siya kasi katapos niya lang maglinis. Ngayon guys, may naririnig ako na parang nagsasalita. So, minsan, hindi ko na pinapansin. Plus pa yung mga naglilinis dyan, oh, sa mga damuhan, maingay. Kahit magkakatabi lang sila, parang magkakalayo sila sa isa't isa, nag-uusap sila. Ganyan kasi ang mga Nepalis guys, kahit magkaharap lang, magkausap. Ang ingay talaga guys, parang ang lalayo nila sa isa't isa. So ayan guys, nagulat ako guys. Ang sama ng pagkagulat ko talaga. Ilang beses na yan. Kasi alam nyo yung minsan, pag may mga ginagawa ka, nagko-concentrate ka, tapos bigla lang siya susulpot. Minsan hindi siya nagsasalita, minsan sa likod ko siya. Siniisip ko pa, medyo sumasakit-sakit pa yung ngipin ko guys. Ini-imagine ko na yung bubunutan na ako. Lalagyan na anesthesia yung ano ko, yung gums ko. Ano ba, yung nafe-feel mo yung mga injection, tapos bigla siya susulpot. Sabi guys, yung kaba ko guys, parang talagang naano ako kasi, parang sumabay yung iba ang pag-iisip ko na may nagsasalita. Ay, ambot So, very simple lang na luto ito. Ayan. Birding sila siguro dito lang banda. Sugoy Manohara? Be, I'm afraid. Be, my teeth is paining. Be. Ugali pa naman si Deepak guys na pagkatulad niyan, pagsasabihin ko sa kanya sumasakit na yung ngipin ko. Pag hindi ko na talaga kaya, pupunta kami doon, diba? Or pupunta kami katulad nung naoperahan ako. Siya yung nagde-decide, hindi yung ikaw ang nagde-decide. Siya yung nagde-decide na nung sinabi ng doktor, kailangan mo urgent operation, sabihin niya agad, kailan dok? Sabihin ng doktor, kailan gusto? Sabi niya bukas agad. Tapos ito, yung ngipin ko, pag pumunta na naman kami nito sa dentista, sasabihin niya agad sa dentista, i-remove na yan, dok, i-remove. Kaya minsan sabi ko sa kanya, ikaw kaya ibunutan dyan, ikaw kaya operahan dyan. Huwag naman, magkatok muna tayo dito. Fighting, ano yan? Fighting. Yung fighting spirit niya ay napakalakas, si Deepak. Lagi niya sasabihin, I don't care, I'm not afraid. Ganun siya. So, ayun, not afraid daw. Pero pag bubunutan, siguro yan, matatakot din yan. Hindi parang si Ama, yan siya, si Ama, ganun din, malakas yung mga fighting spirit. Noon ba guys, yung fighting spirit, sabi ko, ano ba ibig sabihin ng fighting spirit? Siyempre, mangmang ka pa, yung wala ka talagang, ano ba? Fighting spirit, sabi ko, yung spirito nila lumalaban. Or di kayo yung, di ba, espiritu mo palaban, yung ganon, di ba? Pero sa akin, opposite yung pagkakaintindi ko. Siyempre, fighting spirit. Hala, yung espiritu niya lumalaban pala. Kung aawayin, lumalaban. Ganon guys, yung pag-iintindi ko noon. Pag sinasabi, pag may narinig ako, grabe yung fighting spirit niya. Hala, sabi ko, ano yan? Parang may sanib siya. Yung espiritu niya nangangaway. Yung espiritu niya nangangarate or nagaano. Tawa ko sa sarili ko guys Tingnan nyo sila guys Tingnan nyo sila guys. Hindi pa nila natapos, natubo na naman yung mga damo kasi Bermuda yan Parang nakakapagod dapat talaga may talaga sila, may tao talaga sila na tagasunod, lalo tag-ulan. Alam nyo guys, hindi pa siguro 1 week yan. Araw pa lang yung mga damo na yan na tumubo sa mga Bermuda. Grabe, parang nakakapagod. Hindi pa sila talaga tapos guys. Yung kalahati niyan, hindi pa yan, dyan pa lang sila kung nakikita nyo sa vlog ko, pag umuulan, di ba? Mag-iingay na yung aking pressure cooker, guys, kaya pagpasensyahan nyo. Basta ayan na naman sila, hindi pa nila natapos, dyan na naman sila nagsimula. Nakakapagod, Ayan yung tosino ko, Ito yung kagabi, and ito yung breakfast. Niyuhan kanina. So, initin ko lang ito. Ito kainin namin ni Deepak. So, ayun guys, habang inaantay na lang namin yung rice. 5 more minutes. I-cover ko na itong na-bake nating tinapay. So, yung pang snacks. And 3 days ulit ito. 3 days or 4 days na abot. Happy na naman mamaya yung bata dahil may cheese bread na naman kami. Sabi nga niya, Mama, pwede mo lagyan ng sausage. Huwag na anak, sabi ko kasi hindi naman masarap yung sausage nila. Processed food yun, so hindi natin naman paano nila yung
So, butasan ko lang guys para hindi siya mag-moist. So, okay na. Guys, mag-snacks tayo. Snacks time na dito. Tingnan na may chopstick ako dito. Galing pa ito sa Japanese restaurant. Nagpa-practice. Ay, ang bota sa syalerang frog. Hindi ko alam kung... Ay, gusto ko talaga guys matuto. Guys mo. Feel na feel. Ayaw mo yung snacks ko? Tosino at yung tinapay na gawa ko. Gusto ko mamatulog kanina. Hindi ako makaidlip. Papalaman natin yung tosino dito. Automatic na pala kung marunong. Kakaso lang ako, hindi talaga marunong. Teka lang. May chopstick ako, magandang mga chopsticks. Tinatago ko. Bigyan ni Ate Japan. Siyempre, made in Japan yun. Si Deepak magaling talaga yan. Tapos mag-swimming. Wala rin akong alam. Si Deepak magaling din mag-swimming. Okay, kaya natin yan. Ako ba guys, kinakabahan sa laro bukas. Yung France versus Spain. Sana mag-banana Q ako. Kaso lang, gamit kong tinapay guys. Kaya, save ko muna yung mga saba ko. May na talagang fighting spirit ko guys. So ayun guys, end ko ng vlog ko. Again, gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama again sa aking vlog for today. And sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lagi niyong pag-support sa akin. So God bless you all guys and I love you. Bye guys! Salamat muli!